awit 119 verse 71. Nag-drawing ko dito, susunod. Pagka ba nagsusulat ako, may natututunan ba kayo? Pag nagsusulat ako, malaki. Psalms 118. Verse 71. Sige, ano po sabi doon? Pakibasa. It was good for me to be afflicted, so that I might learn your decrees. Sa Tagalog. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Sige, tayo po manalangin. Lord, palain niyo po ang salita sa umagang ito at dalangin po namin na sa aming pag-aaralan ay patuloy po ang paggabay ng banal na Espiritu sa amin upang matuto at maunawaan namin ang inyong sasabihin sa amin. Palain niyo po ang salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So actually, yung pinaka-title ng ating pag-aaral ay ikaw ba ay takot kapag ka nagkakamali ka? Takot ka ba kapag ka nagkakamali ka? Kasi, di ba, meron mga tao na ayaw makibahagi sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, ikaw ay inaasa na, halimbawa si Albert, sabihin, "Oh Brad, pwede ba sa linggo ikaw ang mag-usher?" Ibig sabihin ng usher, ikaw yung mag-welcome sa mga darating. So, pag may dumating, welcome po, ate, kuya, ganyan. Kami dumating. Ayoko, kuya Jay, ayoko, ganyan. O kaya si kuya, si ate JP. Nakarinig sa kanya, medyo maganda boses niya, no? Pwede ka bang nasa malupan na makasama sa music ministry? Ayoko, kuya ate, kasi hindi ayos buhay ko nagkakamali ako. May mga kayo, hindi nagkakasala. Pero minsan may mga tao na gano'n ang rason na ayokong makibahagi sa ministry, sa gawain ng Diyos kasi marami akong ginagawang mali. Minsan hindi ko mapigilan pag may pera ako, nagtakapag kaya ako sa loto. Kasi pag may pera ako, nakita ko yung mga kaibigan ko. Hinihinig ako, parang gusto ko uminom. Yayayain ko sila uminom. Di ba? Mga ganyan, mga wala kayong bisyo, wala kayong ginagawang kasalanan. So actually mga kapatid, mali po yung ganyang kaisipan. Kung naiintindihan niyo yung pinag-aaralan natin ng mga nakaraan, mga linggo, mga buwan, wala pong perfecto sa atin. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya, huwag po tayo matakot kung tayo ay nagkakamali. Kasi ang mga ginagawa ng mga tao agas ganyan eh. Ano ginagawa nila? Tinatakbuhan nila. Yung pagkakamali nila, tinatakbuhan nila. Masalanan nila, tinatakbuhan nila. Hindi nila hinaharap. Dapat yun harapin natin. Diba? Yung ating mga pagkakamali,
huwag natin takbuhan. Diba? Kasi ano po ang nagiging epekto kapag tayo ay takot magkamali o tayo ay nagkamali? Ano nagiging epekto niyan? Nagiging epekto niyan ay babasa niyo yun. Guilt. Nagigilty ka. Ano ba? Pagka ikaw ay nagkamali. Ikaw ay nahihiya. Nahihiya ka, di ba? Hindi na ako atid ng church. Kasi, nalaman nila kung pagkakamali ko, nakakahiya. O kaya, yun nga, yung nagigilty ka, ayaw kong malit ng church. Kasi, nagigilty ako sa sarili. Kasi, sabi ko pa man, hindi ko nagagawin, pero ginawa ko ulit. O nagawa ko ulit. Diba? Ano pa? Pagka ikaw ay nagkamali, ikaw ay natatakot. Nako, nagkamali na naman ako, nagawa ko na naman ito kasalanan na ito, pakamamit, tamaan na ako ng tiglat Kasi paulit-ulit ko na ginagawa. Kaya po, mga kapatid, may sinabi kanina ni Kuya Evan, huwag po kayong mahihiya na tumayo dito at ipagmalaki ang Diyos. Pag tumayo po kayo dito, hindi po kayo tatamaan ng tiglat. Wala pong kakagat sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kaya, mahina po na nasasanay tayo na ipagmalaki ang Diyos. Diba? Makaraan. Patay si Kuya Roger, naka-long sleeves na, oh. Ginaw, di ba? Ano pa, kapag ikaw ay nagkakamali? Yan pa, pang-apat. Ina-avoid mo, iniiwasan mo, di ba? Iniiwasan mo na magkamali. So, nilina natin, bakit ba, ang tanong dyan, bakit ba tayo na kakamali? Why do we make mistakes? So, merong, ilan to? Merong 5 bagay kung bakit tayo nagkakamali. Una, ano sa amin doon sa English? It was good for me to be afflicted so that I might learn or decrease. So, ang una niyan ay kaya tayo ay nagkakamali para matutong. Para matutong. Kaya tayo nagkakamali ay para matuto. Nangyari, experience, di ba? Nangyari na ba sa inyo na meron kayong kaibigan na nagsabi na, di ba, ikaw may hindi sa bisyo, yung bisyo umiinom. Dati ikaw umiinom. Tapos meron lumapit sa inyo na kaibigan. Brad, Kuya Arnel, hindi ko talaga mapigilan mag-inom. Ito yung sahod. Bumibili ko ng isang case ng Red Horse Umiinom ko yun. Gusto ko nang alisin pero hindi ko mapigilan sa katawan ko. So, siyempre, si Kuya Arnel, na nagawa, kumbaga napagtagumpayan na niyang uminom, anong gagawin niya? Sige, tuloy mo lang yan kasi magsasawa ka rin Iba sasabihin niya. Iba sasabihin mo? Ha? Iba sasabihin mo? Then? Ano sabihin mo? Ha? Sama. Ano sabi? Sasamahan mo. Sasamahan mo. Pero iinom ka, hindi. Sasamahan mo na siya. Sayang guys.
Ayaw ng isang piso sa bahay na Sayang, may isang tao na inom, isang beses. Kaya ba nakainom na ng isang beses? Ikaw lang mag-isa? Di ba? Gulong ka nun. Siyempre, ang gagawin niya, kung ano yung naranasan niya para nung napagtagumpayan niya yun, i-share niya. Kasi natuto siya dun eh. Lahat tayo. Di ba? Sa isang pagkakamali natin, tayo ay natututo. Kaya kapag meron tayong napausap na pareho sa sitwasyon, naranasan natin, na i-share natin kung paano tayo naging matagumpay. Kaya mahalaga na kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, kakamali sa buhay, ay para tayo ay matuto sa mga experiences natin. At ito ay ating masabi sa ating mga pag-usap. Kaya nga itong apat na to, kailangan dyan yung ating laman. Diba nababanggit natin, nakaraan lesson natin, ang kalaban talaga natin, ito ang ating katawan. Itong katawan natin ay kailangan kailangan ma-crucify. So sabi sa Galatians 2:20, andiyan ba yun? Ayan. So anong sabi sa Galatians 2:20? Pakibasa. English muna, English. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Okay, Tagalog. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So maganda po mga kapatid, ito, ibig sabihin nyo, memory verse po ito. Kapag kayo po ay nakagawa kayo ng mali, di ba? Huwag kayong makondem. Kasi ang ginagawa ng Diablo, kinukondem, nagkukondem yan. Ayan, nakagawa ka ng kasalanan. Kapag nakamali ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Sabihin sa'yo na gano'n. Yung pangalan mo, wala na sa aklat ng buhay. Mapunta ka na sa impyerno. Hindi po yun. Pag ito alam natin, tayo po ay ma-encourage. Para hindi natin magawa yung mga nagawa natin pagkakamali dati. Kasi sabi dyan, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili sa akin. Ano ba yung hinandog niya? Ano yung hinandog niya para sa atin? Yung kanyang buhay. Diba? Namatay siya para sa atin, sa mga kasalanan natin. Kaya yan po, kaya tayo nagkakamali una para tayo ay matuto. Pangalawa, meron din pangalawa ay teach others. Teach to help others. Yung kanina, kaya tayo natututo para turuan din yung mga ibang tao na katulad ng nangyari sa atin. Turuan sila. Lalo ng mga magulang. Yan ang unang ating mga teachers, mga magulang. O, ayan ano sabi dyan? Listen to your father in God who gave you life, and do not despise your mother when she is low. Tagalog, Makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang akamakin kapag sila ay matanda na. di ba? Maraming mga
mga kabataan ngayon na sa magulang, yung hindi intindi. Walang pakialam. Huwag mo na yun yung hindi ginagalang. Yun na lang hindi iniintindi. Diba? Na mahalaga kasi na una natin ang tagapagtuyo sa atin mga magulang. Bakit? Kasi yung mga naranasan nila, minsan, tayo papunta pa lang doon, di ba? Narinig na ba yung salita na, papunta ka, tapos na ako dyan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Narinig niyo yung ganung kasabihan? Kasi, marami na silang, ilang taon ka pa lang, sila ilang taon na. Marami na silang mga naranasan sa buhay. Kaya nila sinasabi sa atin na, ganito yan, ganito. Kasi, tapos na sila dyan. Napagtagumpayan nila kung ano yan. Pero sa atin, pinabahagi nila yung mga naranasan nila para tayo, hindi na natin ito makulit o hindi mangyari sa atin. Bigyan kayo sa halimbawa, nung nagtatrabaho ako, tagal na to, siguro may isang punta ko na, nagbuhat ako. Nabaon ako sa utang. Malaki yung naging utang ko. Bakit? Kasi napakadami kong credit card. Dumating yung panahon na nung nalaman ni Ate Sinya yan, gusto makipag-umalay sa akin. Kasi hindi naman niya alam yun. Isipin nyo yung credit card ko, ito. Yung isa, pambili ng mga grocery. Yung isa, mga bata pa kung mga anak namin, maliliit pa, pambili ng gatas, diaper. Yung isa, kasi meron ng cellphone nun. So merong plan, yung postpaid, yung Globe, tsaka smart. Meron kami ni Ate Sinya nun, meron isang postpaid ng Globe, meron din isang postpaid ng smart, meron din ako nun. O diba? Dami namin pera. Marami kami credit card, hindi namin pera. Yung pa, yung isa, pambili ng ganito, ganyan. So, hindi ko na mamalayan, ito na yung due date, ang ginagawa ko na sa isang credit card, nagka-cash advance ako, para pambayad mo sa isa. O din, nakuha ko na to, nagbayad na ako rito. O di, wala na ako utang dito na ako may utang. O dumating na yung due date nito, dito na sa isang credit card, magka-cash advance ako. Babayaran ko dito. In short, bayad dito, utang dito, bayad. Hanggang sa, hindi ko na lumaki na yung interest kasi hindi ko na nababayaran yung iba. Dumating ako doon sa panahon na 3 araw, straight, wala akong tulog. Tulog na tulog si Ate Sinya yung ako, nakaganyan lang ako sa kisame. Kasi nag-iisip ako paano ko babayaran dahil may mga nag-ibigay na sa akin mga, alam niyo sa law office, yung mga abogado na. Kaya, siyempre, una kong ginawa nun, nagsisi ako, pangalawa na, sinabi ko na sa kanila. Kaya, pangatlo, nasabi ko na sa kanila, nagsisi na ako, tanong ako sa Lord, Lord, ayoko na ganito, tulungan mo ko na ma-settle. So, binigyan ako ng Lord ng mga paraan para ma-settle yan. So, in short, hindi ko na kukwento, haba tayo, na-settle. So ngayon, tapos na, wala na akong utang sa credit card. Ngayon, si Kuya Carl, si Kuya Evan, magtatrabaho. Sabi ko sa kanila, hanggat maaari, pag nagtrabaho kayo, isa lang ang credit card nyo, isa lang. Kasi bakit? Yung kapatid, sabi ko yung kapatid ko, ganyan din. Sinabi ko, Lord, huwag kang magdami ng credit card. O hindi nakinig sa akin. O di yung nangyari sa akin dati, nangyari sa akin ngayon. Siya ngayon ang bukod sa puta, hindi na alam paano babayaran yun. Kaya credit card niya, tatlo lang. Pero nabawin siya hanggang ngayon, wala. Kaya sila, sabi ko, kung ano, isa lang. Kasi, bagay, nasa tao rin yun, di ba? Pero sa akin, as magulang,
ulitin ko na mas makakabuti sa kanila. Siyempre, desisyon pa rin nila yun. Nasa pamamaraan nila, paano nila i-handle yun. Mas maganda isa lang. Kasi magkakasakit ka ng gano'n, no? Magkakasakit ka ng gano'n. Ano yan, Tigateng? Atap na lang ngayon. Kasi nung araw, gano'n eh. O ngayon, tap-tap na lang. So, di ba ikaw ano ka, adik ka dati. Di ba? Ikaw manginginom dati. Nakasumagsigarilyo dati. Mababahagi mo yan, maituturo mo yan sa ibang tao na adik din na adik, na naninigarilyo, na nag-iinom, na nagsusugal, na nagbababae, na dami, no? Marami tayong pwede ituro. Ano yung mga naranasan natin? Kaya tayo nakakaranas sa pagkakamali para tayo rin mismo, una, tayo ay matuto, pangalawa, ito ay maituro natin sa ibang tao. Kung paano tayo naging matagumpay. Naintindihan niyo yun? Pangatlo, heroes. Ibig sabihin niya, mga kapatid, hindi lang ikaw ang nagkakamali. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Tingin mo ba hindi siya nagkakamali? Ha? Tingin mo ba hindi siya nagkakamali? Lahat tayo, mga kapatid, nagkakamali tayo. So, hindi lang ikaw. Hindi lang ako. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Ito pa. Lahat ng mga heroes, sino yung heroes na yan? Lahat ng mga character sa Bible nagkakamali. Hindi ko alam doon sa mga nag-Bible study last year pa dito sa bahay namin. Nabanggit ko yan. Lahat ng character sa Bible may sablay. Isa lang sa Biblia, isang tao lang sa Biblia ang hindi nagkaroon ng sablay. Sino yun? Si Jesus lang. Kasi lumakad siya dito nang walang kasalanan. Pero lahat ng mga nasa Biblia na ginamit ng Diyos ay nagkamali. O yan, natin nyo ha. Basahin nyo muna sa verse 7. Nasa verse 11 tayo ha. Verse 7. Pananampalataya sa ng kaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang dasong ng ikaliligtas sa kanyang sangbahayan. Nasa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Children, wala po ako naintindihan sa inyo, children. Ha? Mamaya, susubukan natin sabay-sabay tayo, ha? Sabi ko, diba? Sa pananampalataya, si Noe. Ano bang ginawa ni Noe? Anong ginawa niya? Ha? Ano ginawa niya? Diba, ang ginawa niya ay gumawa siya ng arko. Kasi bakit? Dahil yung mundo, bukulawin ng Diyos, di ba, uulan. O si Noe, ginamit ng Diyos si Noe. Pero ano ginawa ni Noe? Ano ba pagkakamaling nagawa niya? Una, naglasing siya. Naglasing. Pangalawa, hindi naglasing. Mas matindi yung pangalawang ginawa niya. Walang saplot. Nakakaiyak, di ba? Kaya, kumbaga, meron ginawa siyang pagkakamali. O, sino pa? O, sa verse 8. Sabay-sabay tayo, children, ha? 1, 2, 3. Sa pananampalataya sa Abraham, ang gawain ay tumalima upang naroon nako kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon na di malalaman kung saan siya karoon. Nauna pa yung
yung mata nyo sa bibig nyo o nauli yung bibig nyo sa mata nyo? Inalim ba eh? Alam nyo, take pa kayo ng grade 1. Una, sabay-sabay sila. Ano, children, next time, sabay-sabay ha. Sabay-sabay na sila. Ano, 2 beses na oh. Wala pa rin. Oh, si Abraham, sabi doon. Si Abraham may pangako ng Diyos na sa kanyang lahi, dadami tao. Diba? Dinala siya sa promised land. Pangako ng Diyos sa kanya. Pero ano ginawa ni Abraham? Ano pagkakamali ginawa niya? Nagsinungaling. Hindi lang isang beses. 2 beses pa. Ano pagsinungaling ginawa niya? Kapatid niya Ang sabi niya, sa hari, kay Pero, tsaka doon sa isang hari, ano sabi? Sa asawa niya. Kapatid niya. Kapatid, ikaw ba naman sabihin sa'yo, kunyari, ikaw yung babae ha. Kunyari, si Tita Ting. Meron ka dito, sabihin ni Jerome, ay, kapatid ko. Anong gano'n mo? Anong mararamdaman mo? Diba? Eh, buti nga yung kapatid eh. Kami ni Ate Sinya. Pag-ilan, sino yan? Anak mo. Anak mo. Kaya sasabihin niya sa akin, hoy, naka-score ka na naman, anak mo kita. Siyempre, kasi kita ko. So, ito naman, yung verse 11. Ito, last na, verse 11. Nakasabay-sabay ha? 1, 2, 3. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi ng lipas na kanyang gulang, palibhasa'y inalig ng tapat ang nangako. Last ko na lang basahin, ha? Ano sabi doon? Si Sarah, diba? Sa kanya nanggaling si Isaac. Anong pagkakamali ni Sarah? Sige nga, tingnan ko, alam niya. Ano pagkakamali niya? Hindi siya naniwala. Meron siyang doubt. Pinagtawanan niya yung promise. Kaya nga ang pangalan ni Isaac, Isaac. Kasi ang ibig sabihin ng Isaac, Lacter. Halakhak. Kaya pag nakakita kayo ng isa ng pangalan, tawanan niyo. Kasi yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Actually, marami mga kapatid. Kaya lang, ang hindi lang na siyang kung ganyan kayo na meron kayo sarili-sariling mundo sa pagbabasa. Hindi na kasalanan, di sabay-sabay. Si Jacob, meron pa sa verse 21, si Jacob. May promise din ng Diyos sa kanya. Actually, si Jacob, pinalitan yung pangalan niya na Israel. Sa kanya nang galing yung bansang Israel. Pero ano ginawa ni Jacob? Ano siya? Manluloko. Diba? Niloko niya yung tatay niya na yung balat. Iwan niya yung dapat na blessing niya sa panganay, kinuha niya. O ano pa? Sa verse 22, si Joseph. Alam mo ba si Joseph? Si Joseph yung pangalawang pinuno sa Ehipto ng imbak ng pagkain. O ano pagkakamali niya? Hindi niya agad sinabi na kanyang tunay na pagkatao sa mga kapatid niya. Kung ano-ano pa mga pinagagawa niya. Diba? Hanggang sa nagbigay siya ng mga ano yan, baso. Alam niyo ba yun? Parang yung kapatid din na si Benjamin, ipaiwan. Kaya mga kapatid niya, nawindang. Nawindang, di ba? Kaya, yun pa, ano pa? Si Moses. Sa verse 23, si Moises. Ano bang ginawa ni Moises? Ano pagkakamali ginawa niya? Pinano na yung Pumatay. Pumatay. Pumatay siya ng Egyptian. Kaya nga siya na umalis ng Egypt kasi nga, may dalawang Israelita nag-aaway.
pinigilan niya, sabi, aba, ano ba gagawin mo sa amin? Papatayin mo rin ba kami katulad ng pinatay mo dun sa pagpapatay mo sa Egyptian? Kaya ang ginawa niya, tumakas na siya. Pero pagbalik niya, alam niya natin yung story, di ba? So yung ginamit ng Panginoon para alisin buong Israel sa Egypt. Ano pa? Ang dami yan, mga kapatid. Babasahin natin yan. Lahat ng mga nakasulat dyan ng mga ginamit ng Panginoon may sablay. Kung lahat ng mga taong yan na ginamit ng Diyos, na may mga sablay pero ginamit ng Diyos, ikaw din. Ganyan. Kahit na nagkamali ka, may pagkakamali kang ginawa o nagawa, gagamitin ka pa rin ng Diyos. Katulad ng paggamit niya sa atin sa aircon. Di ba? Lahat tayo may pagkakamaling nagawa. Pero, ginamit tayo ng Diyos para provide ng aircon. Sabi nga natin, madalas yun, parang sira na ako plaka. Hindi tayo para ikaw ay pagpalain, kailangan mo bigay. Hindi po ganon. Kaya po tayo nagbibigay dahil tayo ay pinagpapala. Yan, tandaan po natin yan. Okay. So, yung mga taong yan, ginamit ng Diyos sa kabila ng mali na pagkakamali, tayo, pwede rin tayong gamitin ng Diyos. Kahit na tayo ay nagkakamali. Pang-apat, yung biyaya ng Diyos. So, iba na lang, pagbasahin natin. Sabi sa, 2 Corinthians, sige, pakibasa. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sir, Tagalog. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang naahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang konteksto po niyan, ganito. Pag po tayo nagbabasa ng Biblia at nag-aaral, mahalaga po na alam natin ang konteksto. Hindi lang basta, yung verse na yan. Yan na. Ang ibig sabihin sa'yo, yan na. So, ang konteksto po niyan, yan po 2 Corinthians chapter 12. Ayan po yung marami kasi mga bulaang propeta ang nagsilitaw dyan sa Corinto. Ngayon, sinasabi nila na yan ang nagsulat po kasi niya si Apostol Pablo. Sinasabi ng mga bulaang propeta na yan, hindi naman yan eh. Hindi naman propeta yan, o hindi naman mangangaral ng Diyos, o kayo naniniwala dyan. Kami, mangangaral kami kasi nakapunta ako ng langit. Ito sabi ng Diyos sa akin, ito sabi niyo sa inyo. So, minamaliit nila si Pablo. Ngayon, ayaw ni Pablo mag-iwang. So, nung bidanggit niya yung 2 Corinthians 12, sinabi niya dyan, ibig na siya, ako. Hindi niyo ba alam na ako nakapunta ako ng langit? Hindi niya sinabi gano'n. Ang sinabi niya, meron akong kilala. Ilang taon na nakakalipas. Nakapunta siya ng langit. Hindi ko alam kung ito'y panaginip o totoo. Nakita niya ang iba't ibang klase ng mga bagay sa langit. Pero ang sabi sa kanya doon, huwag kang maingay. Kung yung mga nakikita mo dito, huwag mong sabihin sa baba. Diba? So, para hindi siya siyempre, ikaw nakarating ka na lang, hindi ko ba magmamayan mo noon? Diba? Kung nakarating ako na, nakita ko si ganito, ganyan. Pero, siya, para hindi siya magyabang, kaya nga sabi niya, biyaya ng Diyos para maging tayo, mapagpakumbaba. So para hindi siya magyabang, meron siyang sakit.
nagkaroon siya ng sakit. Ngayon sabi niya sa Diyos, ayan, nagdasal siya. Sabi niya, Lord, pwede ba tanggalin mo tong sakit na nasa akin? Una, hindi siya sinagot. Pangalawa, Lord, pwede ba tanggalin mo tong sakit na nasa akin? Ayaw pa rin. Yung pangatong prayer niya, Lord, pwede ba tanggalin mo tong sakit na nasa akin? Ano sabi ni Lord? Yan na yun. Yan ay sagot ng Panginoon sa kanya. Yung kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Ibig sabihin, kaya siya nagkaroon ng sakit, karamdaman, para hindi siya maging mayabang. Kaya nananatili siyang mapagpakumbaba dun sa sakit niya. Kaya nga dun sa isang, hindi ko yan nais-ulit eh. Kaya nga dun sa isang verse niya, sabi niya, ang pinagmamayabang niya, hindi yung nakarating ako ng langit. Nakita ko si ganito, hindi yun ang pinagmamayabang niya. Anong pinagmamayabang niya? Binugbog ako, sinaktan ako, nakulong ako, tinapon ako sa dagat. Ano pa? Lahat ng mga kamalasan niya sa buhay. Yun ang pinagmamalaki niya. Kasi bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos, nararanasan niya. Hindi siya nagiging mayabang. Kaya ang pinagmalaki niya, nilatigo ako ng ilang beses, nakulong ako, muntik na ako mamatay, pinagbabato ako, naano ko sa dagat ng ilang araw, yung nasa laot ako ng ilang araw, ako lang mag-isa. Ano pa? Yung muntik na ako mamatay. Ang dami naranasan ng mga kapalasan sa buhay. Pero yung kanyang pinagmalaki. Kaya, kumbaga sa atin, kapag parang feeling mo na hirap ka na, parang walang pagbabago yun, huwag kayo magtatanggol sa Diyos. Kasi, ito ay isang pamamaraan ng Diyos para tayo ay manatiling humble. Para tayo ay manatiling mapagpakumbaba. Diba? Oo, sinasagutan ng Panginoon yung mga hinihiling natin sa Kanya. Lalo na may sakit, pray tayo, gumaling. Yun, pagmalaki natin. Pero yung mga bagay na parang ang tingin natin ay magiging mayabang na tayo, ako, ganito nila ako. Kasi sino, ganito, ako kasi. Yung puro ako, medyo dinilado na tayo doon kung namin sinasabi mo, ako. No, dapat, ang Diyos. Kaya, dahil sa akin, kaya nakabili ng aircon eh. Ang laki ng binigay ko. Ang dami ng mga pinilapitan mga kaibigan ko na ang laki ng contribution dyan, kaya nakabili na aircon. Huwag nun. Kasi nagmamayabang na tayo eh. Diba? Okay, gets nyo? Okay, last. Ito, imposible makalimutan nyo ito dahil ito ay pinag-aralan na natin last week. Wala nang kasi yung mismo yun eh, Romans 8:28. O ano sabi doon? For the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Siguro hindi ko lang kailangan explain to dahil last week, ito yung pinag-aralan natin. No? Na, una, kailangan alam natin na sa lahat na nangyayari sa atin, alam natin na ang Diyos ay gumagawa. Na para sa ating mga kabutihan. Parang gumagawa siya para sa ikabubuti natin. Masama man, kaya alam natin na ang Diyos ay kumikilos. Diba? Sabi ko nga last week, may problema ka, hindi pa tapos, meron na naman isang problema. Meron na naman isa, hindi pa tapos yung dalawa, may dumating na naman. At titingnan natin yung buong picture na pag sinagot ng Lord dyan, may problema ka na sabay-sabay,
Pero sasagutin ng Lord yan isang isa-isahan. Diba? Bakit? Kasi tayo ay pinili niya, tayo ay tinawag niya. Para sa kanya gagawin at tinawag tayo para magamit tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya yung mga Bible studies natin, mga kapatid, mahalaga po na ina-attenda natin ito. Dahil una, tayo ay matututo, tayo ay nai-equip, para sa ganun, meron tayong means, meron tayong pamamaraan para yung mga kaibigan natin, madala natin sa Panginoon. Ito isang tanong. Kapag ikaw nasa langit, kunyari si Albert nasa langit na, tapos makita niya yung mga magulang niya nasa impyerno, anong mararamdaman mo? Natutuwa ka o nalulungkot? One Sunday yan din magiging lesson natin. Matutuwa ka ba kung ikaw nasa langit tapos sumahal sa buhay mo nasa impyerno? Matutuwa ka ba o hindi? Yung tanong. Pero hindi ko ngayon sasagutin yan. Matindi na dito. Para malaman nyo kung ano sagot. Kung matutuwa ka ba o hindi. Ha? Kaya atin yun. So in summary, balikan tayo dito in summary, kaya tayo dumaranas sa mga hamon, pagsubok, kaya tayo nagkakamali sa buhay ay para, una, para tayo ay matuto. Pangalawa, Matulungan. sa pagkatuto natin, tayo ay nakakapagturo sa iba. Pangatlo, hindi lang ikaw ang nagkakamali, kundi sa mga ginamit ng Diyos sa Biblia, lahat yan nagkamali, pero ginamit sila. So tayo, nagkakamali tayo, pero pwede tayong gamitin pa rin ng Diyos. Pangapat, dahil sa ating mga problema sa buhay, pagkakamali, tayo nananatiling magiging mapagpakumbaba. Kasi nga, kung tayo, maganda lang lagi, magaya din tayo, di ba? So, panghuli, lahat ng mga nangyayari sa atin sa buhay, lalo na kung tingin nyo, puro kamalasan, ito ay ginagamit ng Panginoon para sa ikakaluwalhati pa rin niya. Naintindihan nyo? So, I pray na ito manatili ko sa atin. Kaya pag meron lumapit sa inyo, o kaya kayo, gusto nyo maging part ng ministry, gawain ng Diyos sa church, huwag kayo mahihiya. Diba? Lahat tayo pwede tayong gamitin. Kung gusto nyo tumayo rito, ipagmalaki nyo, ginawa ng Diyos, kahit na ibang punto nyo, pwede nyong sabihin, pwede kayong magsalita kahit na ganito ang inyong punto. Kasi ganyan talaga pagka ito nagmamalaki, hindi mo isipin sarili mo. Diba? Hindi mo isipin sarili mo. Isipin mo ang Ginoo yung pagmalaki, di ba? Tama? Kaya huwag kayong mahihiya kapag kita tayo dito, tayo kayo sabihin nyo pag malaki nyo ang Diyos. Amen? Sa isang linggo, ganito ang punto ko. Sige, attend kayo. Kaya ako ganito ang punto. Ano ang punto ko? Dati nung nag-i-eleksyon kay Duterte, nagkakampanya ko, ganyan ko, boto yung Duterte. Diba? Hindi na ako marunong mag-Ilonggo, pero pag nag-Tagalog ako, Ilonggo, punto. Yung mga Ilonggo, ganito ang boses, ganito ang punto, Ilonggo. Tama? Diba? So, ayun, I pray na yan.
matakot. Huwag tayo matakot kung tayo man ay nagkakamali kasi tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Amen? Okay, kahit tumayo.